Starlight Express, Starlight Express, are you real? Yes or no? Starlight Express, I really know, and I don't want you to go. Oy, welcome back sa panibago na namang episode ng Kuya Dance. Okay? Sa episode na ito ay susubukan natin sagutin ang ilan sa mga katanungan ng aking mga friends doon sa aking Facebook account. Okay? Pero sa susunod, magkapatanong na tayo doon sa official Facebook account ng ating Kuya Dance vlog. So, umpisahan na natin ang pagsagot sa mga tanong. So dito sa aking sariling Facebook account, marami ang nagtanong, marami din ang marami tanong. Okay? So yung mga maraming tanong, ihuli natin. Yung mga paisa-isa lang, yun ang unahin natin. Okay? So, para sa unang tanong, ay nanggaling kay Miss Angeline De Vera Tebes. So mukhang student ko to. Okay? Your thoughts about mass education. So, mass education. Nag-follow up ako dito. Ang ibig sabihin niya ay mass promotion sa ating education system. Okay, my thoughts, dapat ito mabago na. Okay? Sa education system natin ngayon, parang that is wrong. Na dapat pasado lahat. Parang kang nagtayo ng company na sinaalang-alang mo yung quality ng produkto mo over the quantity. So, mas gusto mong tutukan yung bilang ng madaming inilalabas na produkto rather than dun sa quality. Pagdating sa education, hindi dapat ganon. Kasi dapat sinisecure natin ang quality ng graduates ng ating education system na mapapakinabangan nga siya ng ating bansa. Especially ng ating ekonomiya. So, ang aking thoughts doon ay dapat yun mabago. Next, galing naman kay Miss Jezel Edleon. Mga dati ko mga estudyante ito. What made you stay single for the longest year? Hindi ko alam if tama ang grammar ko. Basta yun yung pumasok sa isip ko. What made me stay single for the longest year? Focus sa goal. Goal-oriented ako. And focus sa career. Marami akong gustong gawin eh. Okay, although nag-try akong mag-under the relationship, kahit na tinutupad ko tong mga gustong kong to, siguro nung nawala ako doon, hindi yun yung talagang priority ko. May priority ako sa mga gusto kong gawin. Kahit na 32 years old na ako ngayon, marami pa rin akong gustong subukan. Ito nga, yung bago, yung vlogging. Dito nga sa vlogging, marami akong gusto rin subukan. So ito, iniisa-isa ko yung mga naisip kong pwedeng itouch sa vlogging. So yun, focus, goals, and career. Okay? Kaya yun yung papanatili sa akin na maging single. Oy, sorry nga pala dun sa mga naniwala dun sa aking post na in a relationship. Sorry na po. April na po kasi ngayon, di ba? Sorry na po. Next, galing kay Miss Tolentino, estudyante ko to sa Olivares. Musika o ang pagtuturo? Haha. Kung ako talaga tatanungin, I will choose music. Yun kasi yung damdamin ko talaga. Matutulog na lang ako, music. Kakain, may music. Gumagawa, may music. Parang sa lahat ng ginagawa ko, may laging touch ng music. So, kung ako talaga papipiliin. Tsaka, kung finances ng pag-uusapan, mas yayaman ako sa musika. Okay? Next, ano pa ba tayo dito? Geez, I can think of a question. Wait lang. Talaga ikaw, Maricar. Hindi ka na nakapagtanong. Okay? So, from ka-vlogger ko, si Francis Milanco. Bakit? Bakit din? Okay? Ito, puntahan natin yung mga maraming tanong. Pilihan na lang natin mga tanong.
Galing kay Miss Angeli Berina. Student ko to dati. Gusto na. Balita ko. Okay. So, ito yung maglo-lawyer na estudyante ko. Nag-lawyer nga ba? Ano po ang stand ninyo sa death penalty? Okay, ang stand ko sa death penalty, kung okay ang system, judiciary system natin, napaparusahan talaga, dapat maparusahan sa parusang kamatayan, okay ako doon. Pero kung ang nahahatulan lang ng death penalty, ay hindi naman talaga dapat doon, medyo, tayo, okay? So, kung okay ang judiciary system, okay ang pagpaparusa, pwede naman yung death penalty kasi may mga talagang krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Okay? Paano kung yung boy is hindi pinopost yung GF niya sa social media? I mean, showy siya sa ibang bagay sa social media except sa relationship niya with GF, with her or with his GF. Thoughts about it, sir? Depende yan Nung nagkaroon ako ng relasyon, nag-usap kami, we keep it private sa social media. Okay? Showy ako sa mga patawa sa social media account ko. Pero, yun, hindi ako masyado nagpo-post ng about sa amin. Although, nagpaparinig ako minsan. Kung napag-usapan, yun, depende sa usapan. Pero kung yung boy, despite of yung girl, ay showy siya pagdating dun sa kanyang boyfriend, tapos ito naman si boyfriend hindi, medyo may problema yan, dapat yung mag-usap. Or normal kasi sa mga lalaki ang sa bagay, mahirap sagutin yan yun sa akin, ang generalization ko doon, kung napag-usapan, yan, depende sa usapan. Kung hindi showy si boy pero si girl showy sa kanilang relationship, dapat mag-usap. Dapat yan nagiging malaking problema sa isang magkarelasyon. Ano pa? Factors kung bakit nambababae ang isang lalaki. Mahirap yan kung na lalaki. Hindi, pero factors, mahirap sagutin. Ito namang ginawa to Siguro may mga lalaki, may mga ibang lalaking hindi kontento sa partner nila. Ito yung mga siraulo Minsan pag ako nakakabalita ng ganon, kapwa ko lalaki na parang hindi siya makontento sa kanyang karelasyon, parang sarap bugbugin. Sorry parang sarap bugbugin, sarap putulan ng kamay. Okay? So, siguro yun, hindi makontento sa isa. And then, yung aminin naman natin, sa isang relationship talaga, may pagkukulang. Meron, hindi naman masabing 100% kumpleto yung relationship. May nagkukulang. Minsan nga lang talaga, yung pagkukulang imbes na intindihin, hinahanap sa iba. Which is mali. Yan, factors yun. Ba't ang babae isang lalaki? Vice versa naman Hindi naman nakatutok lang sa lalaki. Pwedeng mambabae ang lalaki. Pwedeng manlalaki ang babae. Okay? Na-experience ko yun. Personal. Sa aking past relationship. Wala akong kamalay-malay. Okay? So, yun. Galing kay Angeli Berina. May pahabol pa. What is your message to those people na nagsasuffer ng depression and anxiety? Seek help. Maybe friend, experts, okay? Kay Lord, mag-pray. Dinadanas ko rin yung parang sobrang stress, nakaka-depress na minsan Pero I learned to have faith sa Kanya. With that faith, nagka-create yun ng easement sa akin o yung pagka-ease. Napapanatag ako. Yung kasing ang pagkakaintindi ko kasi depression or anxiety, kawalan ng pagkapanatag yun Okay? Wala namang ibang sure na makakapagbigay ng kapanatagan sa ating buhay kundi si Lord. Yun ang aking paniniwala at pananampalataya. So, kung talagang wala nang matakbuhan, seek help. Kung walang kaibigang makiusap ng matino, nahihiya ka lumapit sa expert, better yet, lumapit ka sa kanya. It's a matter of prayer. Yun ang aking message. Woy, sabay pang nagloko yung camera at saka yung cellphone ko. May tandem kayo? Ayan, tuloy tayo.
Okay, mula ulit doon sa isa kong anak, si Danica Fong. Tay, ano ang pinaka-favorite anime series ninyo? Death Note. Okay, ganda kasi nung nung Mind to Mind, tas Gundam series. And then Samurai X, yung mga old anime na ewan ko naabutan niya pa. And yan, sabihin niyo nang may gayish. Cardcaptor Sakura. Woo. Tapos syempre Naruto, One Piece, One Punch Man, ang dami. Anime lover ako eh. At Attack of Titan, Shingeki no Kyojin. Nako, nabangan ko talaga yung series niyan. One Punch. Okay? Kay Danica ulit. Tay, bakit may taong sobrang taas ng pride? Kasi, mayabang. Ganun lang naman yun. Mataas ang pride, mayabang. Kala niya, kanya na mundo. Ayoko. Okay. Tay, paano makakaalis sa depression and anxiety? Sinagot ko na kanina, anak. Saan ka? Faith, prayer, and believe with Him above na malalagpasan mo ang mga bagay na to. Okay? Hindi ka niya hahayaang mag-exist dito sa mundo ng puro hirap lang. Kalinsabay ng buhay natin yung makakaranas tayo ng hardship. Kasi hindi naman tayo mag-level up kung puro madali ang buhay. Kaya nga sabi ko yun, di ba? Yung mga hindi naka-experience ng hardship, napakadaling parang kumbaga sa buto, brittle, babali agad. Walang tatag eh. Pero tingnan mo yung mga naka-experience ng sample ko na lang yung buhay ko. At the early age, natutong tumayo sa sariling pa. At the age of 10, ganun. Ngayon 32 na ako. Kahit binabagyo na ako ng matitinding ano pa rin. Tsaka syempre, sa tulong pa rin ni Lord. Okay? Lastly, Tay, paano mo masasabi na nagmamahal ka na o mahal mo na siya? Bata-bata pa nak eh. Bawal di pwede. Okay. So talagang yung status ng pagmamahal. Alam niyo ang pinakamagandang example, magulang sa anak. Yun talaga, yun unique yung pagmamahal na yun. Ewan ko na lang kung mahirap ng salita. Kita mo yung nanay mo, kahit para sa kanya na, bibigay pa rin para sa'yo. Yun yung genuine na pagmamahal. Angat ka pa kay Lord sa atin, di ba? May mga tao, sabihin na natin talagang natural na masama eh. Pero kapag umulan sa Pilipinas, lahat nauulanan. Pag umaraw sa Pilipinas, lahat naaarawan. Pag malamig sa Pilipinas, lahat nalalamigan. Hindi ka makakita ng, lahat ng naniniwala sa kanya, yun lang yung nauulanan. Hindi naniniwala, walang ulan sa kanila. Hindi ganun eh. Ibig sabihin, pag tunay kang nagmamahal na talaga, may bibigay mo yung mga bagay na dapat para sa'yo na eh. Yun kasi yung talagang tendency ng pagmamahal. Tsaka, kung paano minamahal yung sarili mo, yun. Ganun yung repercussion mo sa taong minamahal mo. Halimbawa, ayaw mo na nagugutom. So, hindi mo hahayaan nagugutom yung taong mahal mo. Ayaw mo na nasasaktan. So, hindi mo hahayaang masaktan mo o nasaktan ng sino man yung taong mahal mo. Ganun. Doon mo na malalaman talagang nagmamahal ka. Pero sa mga edad nyo yan, mga anak ko, hindi pa pwede. Bawal ha. Gagalit si nanay. May nanay na ba kayo? Okay? So, ayan, ang mga ipon ng mga, salamat sa mga nagtanong at salamat sa magtatanong pa in future. Okay, kung gusto nyo magtanong sa mga nanonood nito ngayon, comment lang kayo at mag-shoot ako ng isa pang episode ng ganito at sasagutin ko naman yung mga tanong nyo. Okay? Salamat kay sino ba yung mga nagtanong? Kay Angeli Berida. Okay? Oy, sa napagdadaanan mo ngayon, dito lang kami ha. Mamawala ng pag-asa. Loves ka namin. Okay? Kay Maricar Atadeno, kahit hindi niya alam, Maricar Atadero, kahit hindi niya alam kung ano itatanong niya, bahala ka, ubusan ka ng oras. Next time, na lang. Angeline De Vera, kailan ba yung jamming natin? Naantay ko yung natin eh. Tugtugang mala Paramore. Okay? Kay Jessel Edeon, kay Ri Tolentino, kay Press Francis. Kailan tayo mag-shooting? Tsaka, ayun, sa dalawa kong anak, si Lovely Valdez, tsaka si Danica Fong. O, batiin ko na rin yung dalawa ko pang naliligaw na anak. Naliligaw? Hindi, yung nakasalo ko yung si Romilly, na anak, at si Eliza Ashley. Okay? Perdida. Binuo.
Okay? At sa lahat pa ng mga gustong pabate, hi! Yan. Okay? So hanggang dito na lang. So for the next episode ulit, sa mga gusto ulit again magtanong, para sa sasagutin ko syempre, comment nyo lang dito sa baba. At para sa mga bagong nanonood ng episode na to, please click that red button, subscribe. Tapos share ang ating mga episode, and then likes mo yung mga video ng ito. Okay? Kung wala na. Okay, ganito na lang. Medyo napahaba ang ating video ngayon. This is Kuya Dens. After answering your question, signing off. Off, hindi off. You think I'm funny? You think I'm joking? Listen.